Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan nga mga mi, birthday ni partner noong June 16 at saktong natapat siya ng Sunday kaya sinabay na rin namin yung Father's Day. Third time na nga pala namin sa Masasa. Yung first and second is sa taas kami. Meron akong mini vlog noon. 3 years ago, nasa YouTube yun mga mima. And this time naman sa baba kami. First time namin sa baba. Nag-arkila na rin pala kami ng masasakyan papunta ng Tingloy Port. Buti na lang mura yung na-arkila namin and at the same time is kaibigan ng isa sa tropa namin. Just in case gusto nyo siyang arkilahin yung sasakyan niya, lalagay ko na lang din dyan mga mi kung saan nyo siya pwedeng kontakin. And sakto, yung isang tropa namin yung nagmamaneho. Kasi mura na namin siyang nakuha. Kung hindi ako nagkakamali, 15-seater ata yan, kasama na dun yung driver. And ayan na nga, nasa Batangas na kami mga mi. Pero meron tayong mga hindi inaasahang pangyayari. Malapit na kami dun sa mismong port. Nagkaroon lang ng problema sa gulong pero madali lang siyang na-fix mga mi. Bali pinalitan na lang yung gulong and okay na. Hindi ko na siya inedit kasi meron talagang ganyan. Minsan nararanasan talaga natin yan. Kung baga, it's normal. And ayan mga mi, papunta na nga pala kami ng Anilao Port. Yung first and second namin na pagbisita sa Masasa, dun kami sumakay. Pero itong third time namin is hindi siya sa Anilao Port. Kundi nag-transfer kami ng talaga port dahil parang nag-transfer din dun yung sasakyan. And bago nga pala kayo pumunta doon, namalengke na lang din kami dun sa area. Kasi meron naman mga mabibilihan, yun nga lang limited. And pagdating naman sa pamasahe, nasa 160 pesos yung papunta doon and 104 naman kapag sa senior and PWD. May babayaran din palang 10 pesos para sa barangay fee ata yun. And yung isa naman is para sa environmental fee which is 100 pesos. Kung senior yung kasama mo, 100 pa din. Pero kung may kasama kang PWD, walang babayaran tayo sa environmental fee. And after nyan mga mi, pagdating namin ng Masasa, sa Camp Lagun nga pala kami kay Jing Escanio Flores. Pagdating pala ng Tingloy Port, sasakay pa tayo ng tricycle for only 40 pesos. Bali tatlo every tricycle. Total of 120 pesos. And pagdating naman sa bangka, 30 pesos each tayo. Yung 30 pesos na yun, dun na namin binayaran sa mismong inuupahan namin, which is kay Miss Jing. Lalagay ko na lang din yung kanyang Facebook page just in case gusto nyo rin mag-inquire. Ang nagastos nga pala namin is 500 per head. Since may kasama kaming senior and PWD, naka-less 50 pesos kami per head sa kanila. Kung 500 sa amin, sa mga kasama namin senior and PWD is 450 pesos. Kubo type yung naarkila or naupahan namin. Maganda siya, malinis, may sariling kusina. Tapos, yung tulugan niya, loft bed ata tawag sa ganun. Meron tulugan sa baba at saka meron na rin tulugan sa taas. Then, since medyo marami kami, binigyan na lang din nila kami ng foam kung gusto matulog dun sa parang terrace, yung bago pagpasok ng kwarto. Tsaka additional electric fan. Pasensya na hindi ko na na-videohan. Tahimik naman sa lugar mga mi and yung tent pitching kung nag-iisip kayo kung mapapamura kayo, wala na pong tent pitching mga mi ha. Kumbaga pwede kayo magdala ng tent pero uupa or mag-rent pa rin talaga kayo ng matutuluyan. May duyan doon o diba pwede kayo mag-picture at may free karaoke from 2 PM up to 10 PM. Ang sarap mag-relax mga mi dyan sa area na yan. Kung nagbabalak nga pala kayo na pumunta dyan tas dyan na kayo bibili ng mga karne, wala dyan mga miha, wala ka mabibilihan na karne. Pero yung isda daw, minsan meron naman daw na nagtitinda pero bibihira lang din. Medyo mabato lang talaga sa area na yan. Pero kung ayaw mo na mabato, pwede mo naman siyang lakarin sa may kabilang side. And dun sa may mismong lagoon, ayan, hindi siya mabato mga mi. Hindi na pala ako nag-video dun sa mismong lagoon, hindi na rin kami pumunta dun kasi naka-twice na rin akong mga picture doon yung dating pagpunta namin. Kaya ang pinuntahan na lang namin doon sa kabila. Ang gaganda ng shot ng tropa ko. Na-miss ko bigla. No kinagabihan mga mi, sumama nga pala ako sa kanila kasi mamimingwit sila. Pero pagdating doon sa dulo, pinauwi na ako ni partner. Kaya naman, hindi ko na na-videohan kung ano man yung ginawa nila. Kaya after noon, natulog na lang din ako. And itong video na to mga mi, yung kubo, na-videohan ko na siya kinabukasan na siguro mga 4 AM ata yan. Ayan, si Papa,
tabang duyan-duyan muna kasi yung iba naming kasamahan mga natutulog pa. Medyo maaga nga ako nagising din yan. Wala, tatambay lang din. Medyo mabilis kasi ako magising kapag medyo umingay or kumaluskos. Kaya naman, in-enjoy ko muna yung paligid kasi medyo malamig-lamig pa nung time na yan dahil malapit lang talaga kami sa dagat. Ayan, tamang chill ulit si Papa. Mukhang nasawa na doon sa nakaigang duyan. Diyan naman siya sa nakaupo. Tamang tambay lang din kasi mamaya-maya pa kami talaga maliligo sa dagat. Medyo mag-aga-aga pa yan mga mi. I think mga 6 a.m. na ata yan. And nagpe-prepare na rin si partner ng lulutuin para sa aming almusal. Kasi 2 days, 1 night lang din kami mga mi. Tutuusin bitin talaga sa galaan para mag-unwind kapag 2 days, 1 night. Siguro mas preferred ko kung 3 days, 2 nights. Medyo mas marerelax ka. Kasi hindi ganun kagahol sa oras. Kumbaga yung next day, yun na yung enjoy mo mag-swimming, kung may activity man kayo. Kumbaga laban na laban yung second day. Then yung third day, yun sana yung uuwi. Pero ang napag-usapan talaga is 2 days, 1 night. Actually ako rin naman nag-decision nun. Kaya sabi ko kay partner, 2 days, 1 night lang tayo. At pagtapos nga namin magtingin-tingin, magmuni-muni, ayan, tinawag na kami ni partner. Tapos na kasi siya magluto and lumamon na kami. After namin lumamon, syempre may dala kami mga camping chair at puro bigatin kami mga mima. Natawa nga ako kasi hindi alam ni Ma'am Jing na puro bigatin talaga kami pagdating doon. And sinabi ko dyan sa tropa, kayang-kaya ka niyan. Diba? Ang ganda ng camping chair natin mga mi, nasa yellow basket ko din to. Kaya sa mga may gusto niyan, kahit 120 kilos ka, kayang-kaya. Makapal kasi yung kanyang pipe ba yan or steel, basta yung pinagtutungtungan yan mga mi, makapal yan. Then meron pa siyang bulsa kung lagayan mo ng cellphone, ganun. Si Papa din, nagtambay-tambay din muna. Relax-relax muna kami. And after niyan, swimming na. Dahil mga around 2, umuwi na din kami. Dire-diretso rin pala yung biyahe ng kanilang Roro, kaya hindi rin kami ganun kagahol pero marami rin tao sa port talaga nung time na yan. Ayan, tignan nyo naman yung dagat mga mi, yung buhangin. Diba ang ganda rin ng buhangin ng Masasa, kaya talagang binabalik-balikan. And syempre yan, hindi natin makakalimutan mag-promote ng product. Ilang beses ko na yan pinakita sa video ko, ginawa ng yellow basket. Syempre, pagagawan ulit natin ng yellow basket. Napaka-cute talaga ng terno na yan. Bagay na bagay sa ating mga plus size from XL up to 3XL. O diba? Feel na feel yan. Pinang-swimming ba naman yan? Nalimutan ko nang suotin yung rash guard. Pero tignan yung mga mi, diba? Ang ganda ng tubig dyan. And meron din niyang underwater cover na nasa yellow basket ko rin. O tignan nyo, blue yung tubig, diba? Napakaganda mga mi. Napaka-clear ng tubig. Wala palang bayad yung dagat dyan ha. Medyo matumal nga lang pagdating sa panguhuli ng isda. Buti nila, nakahuli ng crab din si partner. O diba? Kahit isa, kahit papano. At ayan naman ang linantakan ng tropa. Yung mga transient nga pala ni Miss Jing, marami siya mga mi. I think parang sa Helera, 1, 2, 3. Parang 4 ata yun. Kaya kung malaking pamilya kayo, kayang-kaya. Expect na lang din na mahina yung signal dyan. Yung TM nila meron kahit papano pag malapit ka dun sa dagat. Tapos nawawalan din dyan ng kuryente kapag gabi. Pero bumabalik din naman dahil may solar din sila. And after nga namin maligo, magbihis, gumora na kami. 2 p.m. sa port. Then, back to reality. Yan lang. Mahaba tong vlog na to, tapusin nyo. Charis. Ayan mga mi, sa mga gustong pumunta ng Masasa, pwede nyo itry yan si Miss Jing kung gusto nyo ng malapit sa dagat. And kung gusto nyo naman ng malayo, pwede kong ilagay yung link naman ng isang video ko. Doon naman sa taas yun. Nakakatuwa kasi mababait talaga sila. Mababait yung mga may-ari ng transient doon. Yun lang. Bye!